Routine na naman ko sa housework. Ito lang ang gagawin ko, maglinis ng mga kaldero sa dirty kitchen, doon din sa loob. Tapos pagkatapos nito, mga upuan na naman. Itong mga upuan, lilinisan ko lang to 2 beses sa isang taon. Kasi hindi man siya madali madumihan pag sa isang taon 2 beses. Pag isang taon na medyo makapal-kapal na yung dumi niya, kaya 2 beses lang nililisan ko to pag sa isang taon. Itong upuan, mga amiga, ano pa to, nabili ko to buntis pa ako ng panganay ko. Nag-iisa na lang ito. 4 sana ito lahat. Long story na kasi pag isasabi ko pa kung saan na yung 3. Masayan lang naiwan yung isa. Nag-iisa. Tsaka 2 stall. Tapos pag uwi ko galing sa Saudi, yung stall kong isa nawala. Nakita ko na naman kung saan, pero ito may naiwan na isang stall kasama nitong upuan na ito. Pareho na sila, nag-iisa. Ibang ibang forma, stall, tsaka yan ay may armchair siya. Nag-iisa na din. Kung pintahin ko, mga 31 years na, kasi 30 na yung panganay ko. 31 years na to siya na upuan. Magandang klase itong upuan. Nabili ko yan 1995. Nabili ko yan ng 1995. Buntis pa ako ng anak ko, panganay. Kaya dito sa bahay, sa bundok namin, stay home na kasi ako. Maraming mga gawain sa bahay, mga rules. Sa isang araw, iba-iba yung schedule ko. Ako lang nag-schedule kasi ako lang din ang amo. Kahit walang sahod, masaya naman din ako kasi sarili naman itong naming tahanan. Enjoy naman ako. Kasi maglinis sa bahay, maglinis ng ganitong mga gamit, malagyan na ng plato. Hindi ko lang kasi na videohan yung paglilinis ko sa lagyanan ng mga plato, tsaka lagyanan ng tubig. Yung dispenser na manual lang, hindi yung may dispenser na mainit, malamig. Hindi ako nabili ng ganun kasi magastos sa kuryente. Tsaka may heater naman kasi ako, kaya hindi na ako nagbili noon. Tsaka kung gusto mag-inom ng tubig na malamig, meron naman akong ref, pero sinasanay ko yung pamilya ko na hindi sila mag-inom ng malamig na tubig. Pero hindi mo maiwasan maglagay talaga sila ng buti na plastic, pero hindi ko patagalin kasi nakaka-cancer din yung plastic. Mayroon naman akong picture na babasagin, pero ayaw ko nang lagyan ng malamig kasi ayaw ko nga mag-inom sila ng malamig na tubig na galing sa ref. Mas mabuti pa nga yung alikam-kam, yung natural lang. Ayan. Kasi unhealthy kasi yung malamig na tubig. Kasi lalong nang magkalalaki ng pagkalaki ng tiyan pag malamig ang iinom mo. Tapos kumain ka ng may
taba. Matutulog talaga yan sa bituka mo pag inuman mo ng malamig na galing sa ref. Ito, yung ganito guys ang rules ko araw-araw. Ito naman ang ginawa ko na maglilinis ng upuan kasi nung ibang araw arrange ng mga damit sa mga kwarto namin, bawat kwarto, tapos naglaban na naman pagkabukas, mga bedsheet, bed cover, mga kortina, tapos naglinis sa buong bahay dito sa terrace namin. Tapos ito na lang ang last kong lilinisin. Pero kung gugustuhin ko, marami pang gagawin. Marami talaga. Pero kailangan talaga kasi pahinga ang katawan. Lalo na may edad na ako. Mabilis ako mapagod. Sa edad kong 55, mabilis na ako mapagod. Pero enjoy naman ako sa mga gawaing bahay. Dito sa amin, minsan naman pagkatapos na maglinis, maglaba, lahat-lahat sa loob ng bahay, magwalis sa labas, doon na ako leisure time sa mga taniman, sa tanim ng mga halaman ko, mga gulay ko. Doon ako nag-update palagi kaya yun lang naman ang araw-araw namin na gulay. May mga manok naman ako na binabantayan ko kasi hindi sila wala silang bakod, kaya mayroon naman sanang bakod sila doon nakapriso, pero lumilipad sila sa ibabaw kaya makalabas sila. Kaya yung mga lahat na tanim ko ng mga sili na kuliot, naubos nila, kinain. Yung mga espada ko na sili, yung mahaba, hindi naman nila kakain. Yun lang ang nakasurvive. Pero yung lahat ng kuliot ko, yung bahanggang na maikli lang, naubos yung buha, pati yung dahon. Kinakain ng ibon at saka yung mga manok ko. Marami akong paglibangan sa bahay kung gustuhin ko. Ganito lang talaga ang buhay pag mag-isa ka sa bahay, kasi sa bagay wala naman akong iniisip na maghanda ng baon sa mga anak. Wala na, kasi yung mga anak ko may mga trabaho na sila. So focus lang ako sa bahay, sa mga gawaing bahay. Magluto, kunti lang kasi kami lang naman dalawa ng bunso ko. Tuwing gabi hapon ang dating niya galing sa school, tuturo na kasi siya, tapos parang estudyante din, maaga magising para handaan ng almusal, pabaon. Ang ganyan lang ang role ko dito. Tapos enjoy naman. Ang asawa ko weekend din mag-uuwi, tsaka yung dalawa kong anak, yung isa may asawa na, may pamilya na siya, minsan punta dito sa amin. Yung mga apo namin, yung pangalawa namin nandoon na sa Manila kasi lalo na ako nag-iisa, kasi minsan uuwi din yun yung pangalawa ko. Ngayon hindi na yung makauwi minsan kasi nandoon na siya sa Manila, yung pangalawa kong anak. Yung bunso ko na lang ang kasama ko pag gabi-gabi. Pag umaga, alas siya. Pag gabi na, o alas 6, ganyan. Kasi 5 naman yung off niya. Pag uwi niya, kaming dalawa na naman pag gabi. Kagaya
hapunan sa kanya kasi nagutom na ako. Hindi kasi ako nag-lunch ng marami. Napapagod kasi din kasi may purok din kami na asosasyon dito sa aming baryo. Kailangan maglinis din kami ng area namin doon sa kalsada kasi maganda na kasi yung kalsada din namin, lalo na yung lilinisan namin, simentado na lahat. Kaya kanina papagod ako. Pagdating dito, ayan, naglinis ng upuan. Inaano ko na yan siya. Wasin na kasi malinis na siya. Madali lang ang anong gawain, kahit padahan-dahan lang. Tapos din, pero ako mabilis ako kilos pag ganito na. Inahabol ko yung oras para makapahinga agad. Hindi na magsakit ang ulo ko magtingin sa mga upuan na hindi na madumi. Tsaka yun. Ayan, malinis na. Malinis na. Nilagyan ko ng muriatic sabon kasi sobrang dikit na. Alam mo pag plastic, ano siya, ibang kulay pag natagal na. Ilang years na kasi yan. Yung ginawa ko kasi hindi na matanggal sa muriatic tsaka sa Clorox. Kinakis-kisan ko yun, kagisan ko naman chili maayos. O gilyet pala itong ginamit ko. Ito yung ginamit ko. Bilis lang siya tanggalin kasi wala pang pangbili, tapos maano pa naman, mapagkinabangan pa naman ito, kaya nililinis ko lang siya. Dito naman tayo sa upuan. Kaya lang upuan na kasi tapos na yung isang upuan. Nalinisan ko na. Ano na to eh, 30 years, hindi, 31 years na to. Dalawa sana to, pero yung isa kinuha kasi sa isang pagdating ko wala na dito, nakita ko kung saan. Ayan. Hindi ko na lang babawiin, nag-iisa na lang siya sa buhay niya.